Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo ngayon ay dumadako sa ating pananambahan sa Panginoon. At isa sa hinahanap na Panginoon sa mga tao na sumasamba sa Kanya ay ang pagsamba. Unang-una sa Espiritu, yung ginawa natin na pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit. Yan ay pagsamba sa Espiritu. At ngayon naman, dadako tayo sa tinatawag na pagsamba sa katotohanan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon, pag-aaralan natin itong 1 Corinthians chapter 15 mula dito sa verse 1. Tapos mamaya talon tayo ng 57 tsaka 58. Basahin muna natin yung verse 1. Sabi rito, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ay medyo pahapyawan muna natin yung verse 1. Si Apostol Pablo ay nagpapaalala dito sa Corinto sa mga mananampalataya yung patungkol sa magandang balita na kanyang ipinangaral na noon pa. Parang nire-review niya, nire-remind niya yung magandang balita na kanyang ipinangaral noon sa mga tao doon na parang panibago sa kanila ang makarinig ng magandang balita. Ang magandang balita, ito ay tumutukoy sa kagandahang loob ng Diyos na siya ay dumating sa mundong ito upang tayo ay maligtas. Sabi doon sa Matthew 1:21 na siya ay pangalanan mong Jesus, sabi doon kay Maria, at siya ay magiging tagapagligtas. And at doon sa Lucas 2:11 nakalagay doon, a Savior has been born to you, He is Christ the Lord. And so kung makikita natin ang purpose doon sa una na ipinakita, ang Panginoong si Jesus, ang magandang balita ay tagapagligtas, pero at the same time dapat maunawaan natin na siya ay Panginoon. Siya ay Lord. Hindi niya manggagawa yung magligtas hanggat hindi mo na siya nagiging Lord sa ating buhay. So yun number one na gustong ipakita ni Apostol Pablo sa magandang balita, na mararanasan ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ kung siya ay gagawin nating Panginoon ng ating buhay. Pag sinabi nating Panginoon, siya yung ating master, siya yung ating owner, siya yung tayo ay pag-aari, owner, tapos ruler, siya yung tagapamahala. So master, owner, at saka ruler. Yun ang kinapapalooban ng salitang Panginoon. Pag sinabi nating Lord, dapat ikaw ay master mo si Lord. Siya yung boss mo. Ibig sabihin, siya yung nasusunod sa iyong buhay. Hindi yung sarili mo. Kasi kapag sarili mo ang nasusunod, master mo yung sarili mo. Tapos, tayo ay kanyang pag-aari, ownership. Ang ownership ay belongs to God. So dito, ipinapakita sa mabuting balita na para magkaroon tayo ng kaligtasan, dapat Lord natin siya, tayo ay nagiging pag-aari. Actually, tinawag tayo na treasured possession. Sabi ng Exodus, although the whole earth is mine. Sabi niya, bagamat ang lahat, ang buong sanlibutan, ang buong mundo ay akin, ikaw ay tinuturing ko na treasured possession. Ikaw ay napakahalaga. Sa lahat ng nilikha, tayo ay special na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. According to His likeness and image, created, tayo ay create ng Lord. So, dahil create ka ng Lord, therefore, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang nagiging sa kasalukuyan, inaari natin yung sarili natin. Parang sinasabi natin na buhay ko to. Kaya ang susunod noon, wag mo akong pakialaman. Yun. Dapat makita natin na hindi mo sarili ang buhay mo. Anytime
pwede kang kunin ng creator, ng naglikha sa'yo. So, hindi mo pag-aari ang sarili mo, kaya i-stop mo yung susunod na line doon na huwag mong pakikialaman ang buhay ko. Kasi hindi mo talaga buhay yan. Ang tunay na may-ari sa atin, ang Diyos. At ang dapat na makialam sa atin ay ang Diyos. Ay yun yung sinasabi natin na pangatlo na rulership. So ang lordship ay ownership, rulership, at saka master. Basta kahit pagbalik-baliktarin mo yan, ruler, master, at saka owner, dapat andoon yon. Makikita sa ating buhay na mayroong namamahala sa iyo, mayroong mangingialam sa iyo kasi mayroong nagmamay-ari sa iyo. At walang iba ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinawag natin siya Panginoong Jesus, Lord Jesus, siya ang namamahala dapat sa iyo. Siya yung nagro-rule. Kaya although mayroon tayong mga plano sa ating buhay, mayroon tayong mga desisyon na gusto nating gawin, kinakailangan mayroong intervention ng God. Mayroong pagkilos, mayroong pangingialam, mayroong panghihimasok ng tunay na nagmamay-ari sa atin kasi siya ang ating Lord, dapat na siya ang mamahala sa ating buhay. At ang epekto naman noon ay para din sa atin. Yun nga yung kaligtasan. So ang good news doon, kapag ginawa nating Lord si Jesus, we are saved. We are saved. At yan ay lagi sa grace ng ating Panginoong Hesukristo. So yun yung mabuting balita na gustong ipaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na baka nakikita niya sa mga taga-Korinto na parang nakakalimutan nyo na yata, na nakikita niya siguro na ang mga taong ito ay nabumuhay na sa kagustuhan nila sa mga mundong bagay, katulad ng nangyayari sa kasalukuyan na ang mga tao ay nahuhumaling na sa mga mundo, sa mundong bagay na kung titingnan natin, ipinaalala na naman ni Apostol Pablo na alam nyo ba na ang mundo ay mawawasak, magugunaw, o hindi siya mananatili. So bakit kayo nag-aaksaya ng panahon na laging sa mundo ang inyong mga desire? Kaya ipinapaalala niya na, teka lang, dapat ninyong isipin yung mabuting balita. Kaya pinapaalala niya. Yan. So number 1, na dapat natin malaman, si Jesus ang ating Lord. At kapag ginawa natin siyang Lord, dapat siya yung ating Master, siya yung ruler, siya yung owner ng ating buhay. And we are saved. We are saved. Maayos ang takbo ng ating buhay at mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung righteousness ng Lord ay mangyayari sa atin kapag nangyayari sa ating buhay yung tatlong ito. Yung master, ruler, ownership sa atin. Ano pa? Yung mabuting balita. Dapat natin malaman o pinapaalala ni Apostol Pablo na siya ay namatay para sa atin. Yan. Kaya naging 2 beses tayo pag-aari ng Panginoon. Una, create niya tayo. Pangalawa, tinubos niya tayo. Kasi kapag nagkaroon ng pagtubos, ibig sabihin, pag-aari mo na yan. Tinubos mo eh. Nagsangla ka ng isang alahas. Pag tinubos mo yan, pag-aari mo yan. Although nagkaroon siya ng right, yung pinagsanglaan mo, magagamit niya yan. Pero dahil tinubos mo na, wala na naman uli siyang pakialam kasi tinubos mo na. So ganyan ang nangyari sa atin nung tayo ay nagkasala. Ang ating mga ninunong Adan ay nagkasala, sumuway sa Diyos, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan at ang lahat ng tao ay nagkasala rin. So walang naging matuwid. At dahil doon sa kasalanan na yan, nagkaroon ng rights ang kamatayan at ang pagmamanipulate ni Satanas sa ating buhay. So nagkaroon ng karapatan si Satanas sa ating buhay nung pumasok ang kasalanan. At yun yung mga sinasabi na ayaw kong gawin pero nagagawa ko. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yung sinasabi ng awit, ayaw ko naman gawin yun, bakit ko nagagawa? Kasi nga, mayroong kumukontrol sa'yo. Lingid sa iyong kaalaman, mayroong kumukontrol sa'yo. Ano yon? Nagkaroon kasi ng rights si Satanas na panghimasukan ang buhay mo dahil doon sa kasalanan. Amen?
So once na pumasok ang isang tao sa isang buhay na mayroong kasalanan, unti-unting nawawala ang kontrol ng Diyos sa kanya at ang ownership, ang rulership at yung pagiging master ay nalilipat doon kay Satanas. Yan. Kaya hindi naman gusto ng tao na maging adik. Hindi naman nila gusto na pumatay at magnakaw. Bakit nila nagagawa? Kasi ang tao ay mayroong likas na kabutihan sa kanyang pagkatao. Pero bakit siya nalululong? Bakit siya pumapatay? Bakit siya namumuhay doon sa kasalanan? Kasi nga, mayroon isang force na kumukontrol sa kanya. Na lingid sa kanyang kaalaman, wala siyang magawa. Kumbaga, nadudoon na siya sa kalagayan na ganon. Alipin na siya ng kasalanan, kumbaga. So, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang good news is, kahit na alipin tayo ng kasalanan at nagkaroon ng rights, ng control, si Satanas sa ating buhay, dahil sa kasalanan, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang good news, siya ay namatay para sa atin. At nang matubos tayo sa kamay ni Satanas, matubos tayo sa kasalanan. Kaya ang reason ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo is redemption. Matubos tayo doon sa karapatan ni Satanas. Kaya ang mga tao na tinubos ng Diyos ni Jesus ay wala ng karapatan dapat ang kasalanan sa kanyang buhay. So dapat hindi ka na babalik doon sa buhay na makasalanan dahil tinubos ka na ng Diyos. Lalakad ka na ngayon sa buhay na kung saan si Jesus na yung master, si Jesus na yung ruler, si Jesus na yung owner ng ating buhay. So it's a matter of decision pa rin sa atin kung sino talaga ang iyong magiging Lord, kung si Satanas ba o si Jesus. Amen? So, makita natin ang good news na iyan na nangyari 2,000 years ago, mahigit na si Jesus, ibinigay niya yung kanyang buhay, namatay siya para sa atin, para tayo ay matubos. So, yun yung sinasabi na dalawang beses tayo na naging owner ng Diyos. Dalawang beses tayo naging pag-aari ng Diyos. Una, yung kanta nga, na una nilikha kita, pangalawa tinubos kita. So double ownership ang ginawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So ngayon we are free. Malaya na tayo doon sa kasalanan. Kaya dapat mabuhay na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa 1 Corinthians 5:17 sinasabi doon na ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Yung term na born again ay hindi religion talaga, kundi isang buhay na dati namumuhay ka sa kasalanan, ngayon tinubos ka na, niredeem ka na ng Diyos, ni Jesus, at namumuhay ka na ngayon sa isang bagong buhay. Kaya iba ka na. Yan yung sinasabi niya na isa ka ng bagong nilalang. Kasi ikaw ay nilalang na ganito, ngayon hindi ka na ganyan. Bago ka na. So nagkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu sa iyo, para yung nangyari kay Jesus na siya ay ipinanganak hindi sa pamamagitan ng sexual ni Jose at saka ni Maria, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na siya ay nabuntis at nanganak, hindi sa pamamagitan ng laman. Siya ay dumaan lang sa laman para mangyari yung good news na yan. At tayo ngayon, na tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay malaya na mamuhay. Isa ka ng bagong nilalang. Hindi ka na katulad ng dati na kung ano ang gawin ng kasalanan ay gagawin mo rin. Ngayon hindi na. Isa ka ng bagong nilalang at namumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Yung resurrection pa, yan ang isa pang mabuting balita. Na si Jesus ay hindi na natiling patay, mayroong resurrection na tinatawag na si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw at tayo ay nakakaranas ng pagkakaroon ng pag-asa na magkaroon din ng resurrection pagdating ng panahon. Pag sinabi natin resurrection, yung buhay na muli, mapapalitan yung ating katawan na panlupa at mapapalitan ng katawan na panlangit. So, para makapasok ka doon sa kaharian ng Diyos, mapapalitan ang katawan mo ng panlupa ng katawan na panlangit. So, parang magsusot ka ng isang uniform para makapasok ka doon sa trabaho mo sa opisina o kaya sa school.
kinakailangan naka-uniform ka, meron kang ID na ikaw talaga ay legit na worker dyan o estudyante sa isang school na yan. So ganun din, sa kaharian ng Diyos, bawal ang civilian. Dapat naka-uniform ka. Ibig sabihin, ang katawan natin ay napalitan ng katawan na panlangit. So ito yung darating ang panahon na bubuhayin ang lahat. Yung mga patay ay muling mabubuhay dahil ganoon ang nangyari kay Jesus. At mayroong tinatawag na rapture na kung hindi ka man namatay, bigla ka na lang mapapalitan ng katawang panlangit at dadaling ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, yun yung mabuting balita na hindi ka talaga mananatili dito sa lupa, ikaw ay nakadestined o nakatalaga doon sa bayan ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Na prepare niya doon sa John 14 verse 1 na huwag kayong mag-alala. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng bahay ninyo, ng matitirhan. Ang nagsabi pa nga doon, mansions. Tingnan natin yung John 14. Verse 1 to 2 yata yan, o verse 1 lang. Sa John chapter 14, para magkaroon tayo ng kaaliwan. Dahil ito ay good news, isang mabuting balita. Kita mo itong John dito sa akin, naputulo pa. Wala. Basahin nyo ngayon John chapter 14, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Mampalataya kayo sa Diyos. Mampalataya din kayo sa akin. My father's house has many rooms. 2. If that were not so, would I... Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang Hanggang verse 3. ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. Hanggang verse 3. At kapag na ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Oh. That is good news. Yan ay mabuting balita. Na si Jesus nandito sa lupa, nakapiling niya pa yung mga alagad 40 days bago siya umakyat sa langit. Yan yung mga ating mga kultura na ginagawa natin, yung ika 40 days. Yan ay nanggaling doon nag-ugat yan. Na si Jesus, nang siya ay muling nabuhay doon sa libingan, hindi naman siya kaagad umakyat. Nabanggit niya lang na wag mo akong salangin. Touch me not. Yun yung kinuha ni Jose Rizal na title doon sa No Limit Tangere. Touch me not. Wag mo akong hawakan kasi hindi pa ako nakaka-rating sa Ama. Hindi pa ako So in 40 days siya ay nanatili. At pagdating ng after na makausap niya yung mga alagad, nabanggit niya yan sa mga alagad na ito yung good news na sinabi, pinaalala ni Apostol Pablo. Si Jesus ay pansamantala na pupunta sa Ama. As si Jesus ngayon ay nasa right hand of God the Father, siya ay nagpiprepare para sa atin. Kaya siguro hindi pa rin siya bumababa kasi yung mga bago na tumatanggap sa Panginoon, na nagdesisyon na gawin siyang Panginoon at Hari, pinag-prepare pa rin niya ng bahay na matitirhan. My Father's house has many mansions. Maraming mga silid doon at ipaghahanda ko kayo. Siya ay babalik para tayo ay makasama niya habang makapiling ng Diyos. So yun ang good news. Ano pa? Si Jesus Christ will come again. Siya ay babalik, yung second coming. So itong huling panahon na ito, anumang oras, anumang araw, anumang panahon, si Jesus ay darating. At makikita yan sa alapaap ng lahat at lahat ng mga mananampalataya na entitled na makapasok doon sa kaharian ng Diyos ay bigla na lang kukunin, aangat. Yung rapture na tinatawag, tas magkakaroon ng resurrection. Yan. Ito yung pinapaalala para magkaroon ng encouragement doon sa mga mananampalataya na parang siguro nalalamig na yung iba nawawala ng gana dahil nga sa matagal na panahon na paulit-ulit na ginagawa, parang hindi na sila encourage. So kinakailangan silang palakasin
Kaya sinabi dito ni Apostol Pablo sa chapter 15, pinapaalala ko sa inyo yung magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So ano ba yung saligan ng ating pananampalataya? Yung foundation ng ating faith, dapat yung good news. Wala nang iba na dapat kang pinananampalatayahan, kumbaga yung basihan, yung principles, yung standard, yung parang constitution, yung mabuting balita, yung good news. Tapos sabi niya dito na naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral sa inyo. Sino ang magliligtas sa iyo? Yung pananampalataya mo. At saan nanggaling yung pananampalataya mo? Doon sa mabuting balita. Yun ang magliligtas sa atin. Sabi niya rito, kung mayroong kondisyon, kung pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Pinanghahawakan mo. Ibig sabihin, huwag mong bibitawan. Huwag mong ipagpapalit sa anuman ng mga hearsay, ng mga sabi-sabi. Yung inyong pinananampalatayahan, lalo na sa panahon ngayon, huwag mong ipagpapalit sa ano paman na mga knowledge, na mga wisdom na inyong naririnig. Kahit na sino pa yan, ang panghahawakan natin palagi ang mabuting balita dahil yun ang makapagliligtas sa atin. Sabi dito, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Kailan ba nagiging walang kabuluhan yung pagsampalataya? Sabi dito ni si Santiago naman ang nagsabi na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, yung faith nagiging ganap siya kapag mayroong gawa. Hindi mo lang pinakinggan yung mabuting balita, dapat isinasabuhay mo. Dapat ipinamumuhay mo, dapat pinanghahawakan mo. Kasi kung parang knowledge lang sa'yo, walang kwenta yon. Walang kabuluhan ang iyong pananampalataya kung wala kang pagsasabuhay nito. Ano ba yung commandment ng Lord? Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo yung tao. Papaano mo may papakita na mahal mo ang tao? Sa pamamagitan ng Good Samaritan. May mga Levita na dumaan, may mga Pariseo na dumaan doon sa isang tao na may sugat-sugat na ninakawan. Wala silang ginawa. May mga magagaling na tagapagturo doon. Wala naman silang ginawa. Pero itong isang Samaritano na hindi naman ganun kagaling sa Bible, bigla siyang nahabag at naawa. Yun yung pangalawa. Yun yung totoo. Yun yung pananampalataya na may kabuluhan, na mararamdaman mo yung habag sa kapwa at tumutulong ka sa kanila doon sa mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. So, ang pagmamahal sa Diyos may papakita sa pamamagitan ng pagtulong doon sa mga nangangailangan na tao. Dahil maraming mga relihiyon ngayon na sobrang gagaling sa Word of God, pero kung makikita mo, wala naman silang awa doon sa mga tao. Wala naman silang ginagawang aksyon. Wala naman silang programa na ginagawa para makatulong. Nagpapadami lang sila ng nagpapadami ng member. Pero wala naman silang ginagawa mga programa para makatulong doon sa ginagawa na katulad ng Good Samaritan. Amen? So, maraming ganyan sa ngayon. So, ang tunay na pananampalataya na mayroong kabuluhan ay yung pananampalataya na katulad na ginawa ni Abraham na may kalakip na gawa. At si Abraham ang ginawang example doon na naging ganap ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At itinuring siya na matuwid. Ang pagiging matuwid ng isang tao ay hindi doon sa dami ng kanyang kaalaman sa Biblia. Hindi doon sa galing ng kanyang pananalita, sa galing ng awit o ano paman, na mga ginaganap ng mga revival o ano paman. Ang galing ng isang tunay at ganap na pananampalataya na mayroong kabuluhan ay yung mananampalataya na mayroong kasamang pagsasabuhay at pagsasagawa, at makikita yan sa kanilang mga programa at pagtulong doon sa mga nangangailangan na talagang dapat natulungan.
Yan. So nagiging makabuluhan lamang ang pananampalataya kapag ginawa natin yung example ni Abraham. Dumating sa punto na si Abraham ay tinest ng Diyos sa kanyang pananampalataya dahil siya ay tinugon ng Diyos at pinatunayan ng Diyos yung kanyang pangako na siya ay pagpapalain, na siya ay magiging ama sa pamamagitan ng panganganak ni Sarah na isang baog na kung saan ipinakita doon ang himala at kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin kung ano ang sinasabi niya doon sa tao na gusto niyang pangakuan. At yun nga si Abraham, na sa kabila ng kanyang edad na siya ay matanda na, si Abraham ay 100 years old, si Sarah ay 90 years old, menopause na. Pero sabi ng Diyos, manganganak ka. Kaya tawa ng tawa si Sarah. Sabi niya, ngayon ba naman na ako ay matanda na at menopause na, manganganak pa ba ako? Sabi ng Diyos, meron bang mahirap sa akin? Meron bang mahirap sa Diyos? Yan. At pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako dahil siya ay tapat. Si Sarah ay nanganak. At pagkatapos noon na patunayan din ni Abraham na ang Diyos ay tapat. At doon tinesting si Abraham sa pamamagitan ng isang paghahandog na walang iba kundi ihandog niya si Isaac. At hindi niya ipinagkait yun. Nasubok ng Diyos ang katapatan at puso ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. So ano yung kaganapan? Ano ang tunay na pananampalataya na may kabuluhan? Mayroong pagsasagawa at pagsunod sa salita kung ano yung instruction ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi paramihan ng hindi paramihan ng miyembro na wala ka namang naitutulong. Wala ka namang programa na ipinapakita. Diretso tayo dito sa 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, instead na punahin natin yung mga kapwa natin na mga naglilingkod, magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Kasi kung na-accomplish natin yung katagumpayan, iyan ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating galing, kundi dahil yan sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay talaga ng tagumpay sa atin. Bakit nangyayari yung tagumpay? Kasi meron kang dinaanan na matinding pakikipagbaka. Hindi ka matatawag na mananagumpay o panalo kung wala kang pinagdaanan na laban. So, kung mayroon kang laban, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo, matalo manalo. Pero dito, siniguro ng Diyos ang panalo ng mga mananampalataya. Bakit ka panalo? Kasi si Jesus Christ kasama mo. Kasama mo ang Diyos. Kaya sabi ni David, kahit na dumaan ako sa binggit ng kamatayan, hindi ako matatakot kasi kasama kita, o Diyos. So, ang tagumpay natin ay sa pamamagitan ng pagsama ng Diyos. Hindi dahil sa sarili natin galing at lakas. Magtatagumpay ka kung kasama mo ang Diyos. At magpasalamat ka doon, huwag kang magmamalaki. Huwag mong sasabihin na mas magaling ako sa kanila. Mas matalino ako sa kanila o masipag ako sa kanila. Hindi. Kaya mo nararanasan yan dahil sinamahan ka ng Diyos. Dahil sinamahan ka ng Diyos, magpasalamat ka sa Kanya. Amen? Ngayon, kung hindi yan nararanasan ng iba, ipag-pray mo sila na matuto nila yung sikreto ng pagtatagumpay. Ayan ay dahil sa pagsama ng Diyos. Ganon ang mga laban ni David. Si David nagtatagumpay sa mga laban at naging effective yung kanyang leadership dahil sa pagsama ng Diyos. At dumating ang panahon na siya ay nasilaw sa kanyang kapangyarihan, ginawa niya yung sarili niya. Nagkasala siya sa Diyos at pumalpak. Maraming mga salot at maraming mga pangyayari na ang daming nadamay dahil sa kanyang kahangalan. At ganoon din sa ating buhay, kahit na expert ka pa. Kasi kung tutusin sa haba ng leadership at experience ni David, expert na siya, kaya niya nang gawin yung sarili niya at nangyari ngayon. Dahil sa pagiging expert niya na, ginawa niya yung gusto niya. Akala niya magtatagumpay siya doon. Yung pala hindi.
kahit expert ka na, dahil kahit paulit-ulit ka na nagtatagumpay sa isang larangan, kinakailangan mong i-acknowledge, kinakailangan mong kilalanin ang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So, wag kang magmalaki, wag kang magmarunong dahil nga experience ka na, tumagal ka na sa ganyang field, hindi mo na i-acknowledge ang Diyos. Dapat i-acknowledge mo ang Diyos sa lahat ng bagay na inyong ginagawa. Lagi tayo babalik doon sa basic na delight yourself in the Lord and He will gives you the desire of your heart. Yan. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yan. So sa Bisa 58, kaya nga, yung conclusion dito, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Bakit niya sinabi ito na magpakatatag? Kasi sa huling panahon, merong mga pagyuyugyug, merong mga pag-uuga, merong mga pagbubunot. Kung ikaw ay walang ugat, mahina ang iyong ugat, mabubunot ka, mabubuwal ka. Dahil sa tindi ng hatak, dahil sa tindi ng impluwensya ng mundong ito, mga pagsubok na dumarating sa buhay, hindi ka tatagal. So, paano maging matatag? Magiging matatag ka lamang kung ang pundasyon mo ay ang Panginoong Hesukristo. Para kang isang pundasyon na sa bato ka, nakatayo ka sa ibabaw ng bato. Ano yon? Yung Word of God. Babalik ka na naman sa Word of God na iyong pinananaligan. Babalik ka na naman sa Jeremiah 29:11. Hindi pa tapos ang Jeremiah 29:11 sa iyo. Kasi ang sinasabi doon, plans to prosper you. Prosperous ka na ba? Ilang percent ka na? Baka hindi pa. So babalik-balikan mo pa rin yan kasi hindi pa tapos ang purpose ng Word of God na yan. Kasi kung ang frame, kung ang programa ng Jeremiah 29:11 ay prosperity at hindi mo pa nararanasan yan, hindi pa tapos yan. Huwag kang titigil sa pag-asa. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. Yung pag-asa mo, hindi pa rin dapat mamamatay. Yung apoy, yung desire, ando doon pa rin. Kasi hindi pa 100%. Kasi yung sabi ng Lord, hindi babalik ang salita sa akin na walang nangyari. It will accomplish what I desire and achieve what is the purpose. Kung ano yung desire noon ng Word of God na yan, ano ba ang desire ng Jeremiah 29:11? Dapat mangyari yon. Kanino ba desire yon? Desire ng Diyos. At kapag yun din ang desire mo, pareho na kayo. Mas maganda. Meron kayong mutual na ugnayan sa Diyos at saka ikaw, pareho kayo ng desire. Anong desire nyo? Yung Jeremiah 29:11. Now, bakit mo naman kinakailangan maging prosperous? Kasi sabi ng Diyos, magagawa ko na pasaganain kayo sa lahat ng bagay para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, hindi ka payayamanin, hindi ka paularin ng Diyos para sa selfish ambition mo lang. Para makatulong ka. Para magkaroon ka ng kakayahan na makatulong. Kasi, sasabihin natin na gusto kong tumulong, pero wala ka namang maibigay. Good intention lang yun. Wala kang magagawang aksyon. So, yung katatagan dito ay nakabase pa rin sa Word of God. Magiging matatag tayo sa pamamagitan ng Word of God. Kasi si David, sabi niya doon sa awit, katulad mo ay isang puno na nandoon sa tabi ng batisan na yung ugat mo ay nakababa doon sa tubig. Ano yon? Yung ugat mo ay nakababa doon sa Word of God. Sa Word of God ka kumukuha ng sustansya. Sa Word of God ka kumukuha ng inspirasyon. Sa Word of God ka humuhugot ng lakas. Dahil kumpleto yon. Kumpleto ang sustansya. Maaring ma-inspire ka ng tao, maaring ma-inspire ka ng mga iniidolo mo, pero yung Word of God ang mas kumpleto na bitamina, sustansya na ma-absorb natin para maging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi rito, at huwag matitinag. Sabi ng 58. Huwag matitinag. Ano naman yung matitinag?
May dalawang klase ng fertilizer sa isang halaman. Yung una para sa ugat, pangalawa, yung tinatawag na foliar para sa dahon. Yung ugat, yun yung nadudun sa soil at saka sa tubig sa ilalim, inaabsorb yun papunta doon sa puno pa hanggang sa mamunga. Ngayon yung fertilizer naman, ayuda, ang dahon ang kumukuha ng mga photosynthesis, chlorophyll para maging green. Yan. So, hindi siya matitinag kung kumpleto. So, mayroon na siya sa ugat, mayroon pa siya sa dahon. Ano 'yon? Ano naman yung hindi matitinag sa pamamagitan ng works of the Holy Spirit sa ating buhay? Holy Spirit, ano 'yon? Sabi ng Galatians 5, yung Holy Spirit nandiyan dyan sa atin kung makikita yung bunga ng Holy Spirit. Ano yon? Love, peace, joy, self-control, ano pa? Long-suffering, kabaitan, kahinahunan. Kapag yan ang nakikita, kasi paano ka magtatagumpay kung mainitin ang ulo mo, kung bugnutin ka? Paano mo mapagtatagumpayan? Paano ka mag-i-endure? Kasi ang endurance, katatagan din yan eh. Kung mainitin lagi ang ulo mo, mabilis ka mainis. So, kinakailangan mo, mayroon ka ng Word of God, mayroon ka pang Holy Spirit. Ano yon? Yung iyong devotion, yung iyong pag-awit, yung iyong pagsamba, yung prayer. Yan, sa pamamagitan ng prayer, nagiging kumpleto ang sustansya natin. Meron ka ng Word of God, meron kang pang prayer. Meron ka pang mga worship, meron ka pang pag-attend na ganito ng fellowship. Kaya sinasabi niya na huwag ninyong kaliligtaan yung pagtitipon para magkaroon kayo ng kalakasan. Amen? So napakaganda ng kumpleto ang ating Panginoon. At ang sabi dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung mayroon kang pinasimulan na, Lord, ito yung aking paglilingkod. Pag sinabing masipag, tuloy-tuloy na ginagawa. Sa anumang larangan na naglingkod ka sa Panginoon, wag mong ititigil yun. Maging masipag ka doon sa ginagawa mo na paglingkuran ang Diyos. Kasi kapag sinabi mong, Lord, alipin ka, naglilingkod ka sa hari. So, ito na yung manifestation sa iyo na ikaw ay naglilingkod para sa Kanya. So manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po, napakahitik ng iyong mga salita. Napakalinaw, Panginoon, ng mga direksyon na itinuturo mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita, sa pananampalataya, sa mabuting balita na ipinaalala sa amin, ang aming kaligtasan, yung katubusan, resurrection, ang iyong muling pagbabalik, at yung katagumpayan na ito po ay sa pamamagitan ng pagsama ninyo sa amin, katatagan, yung kami po ay hindi matitinag, ito po ay ipinakita ninyo, ipinaparanas ninyo sa amin. At kami po ay palagi na manatiling masipag sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat, patuloy namin kayo kinikilala sa aming buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, kayo po ay naluwalhati sa aming pagsamba kahit na wala kami sa church, nandito kami sa lugar na ito. Kayo po ang naparangalan, kayo naman ay nasa lahat ng dako. Maraming pong salamat, pagpalain mo po ang bawat isa. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng kapurihan, ng karangalan, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.